Magandang araw mga boss, isa na namang retro classic scooter ang makikipag-compete dito sa atin sa Pilipinas dahil tumataas ang demand ng mga classic scooter dito sa atin. Kaya inilabas ni Bristol ang isa na namang classic scooter niya na Bristol Vantaggio dito sa atin. Meron itong 150cc engine displacement, 4-stroke, 4-valve, at liquid cooled ang cooling system nito. Mated with the CVT transmission. Ang Vantaggio ay merong 13.68 horsepower and 14 Newton meters of torque. At meron siyang 10 liter fuel tank capacity. At meron siyang average fuel consumption na 43 km per liter. Meron itong front and rear ABS, disc brake, dual channel pa lang ABS nito, tapos keyless din ang ignition. At meron din siyang USB charging port sa harapan. Ang seat height nito ay meron siyang 780 mm at meron siyang curb weight na 28 kg. Ang suspension naman nito, meron siyang front telescopic fork sa harapan at meron siyang dual shock absorber sa likod. Para sa looks, napakaganda ng looks nito, para kang naka-Vespa. Meron siyang round shape headlight na LED. Vintage siya na may pagka-futuristic dahil LED ito. Yung turn signal light niya nasa ibaba na napakalaki, nakitang-kita ng mga kasalubong natin. At meron din siyang grill dito sa harapan kung saan nakaposisyon yung kanyang mga busina na napakaganda. Sa body design niya, wala siyang masyadong decals, pero napaka-elegant tignan ng kanyang embossed na mga logo. Dito sa harapan, meron siyang yung green, white, and red na Vespucci na napaka-eleganting tignan. Pati na rin yung embossed ng Bristol logo sa gilid niya, napakagandang tignan. Pati yung trim niya sa gilid na nakadagdag sa pagka-classic look niya. Meron din siyang decals na Vantaggio na napaka-elegant tignan dito sa gilid niya. Yung design ng taillight niya, mix siya ng futuristic na may pagka-touch of classic. Kasi usually, yung classic scooter, medyo bilugan yung kanyang mga ilaw. Pero ito, naka-incorporated doon sa signal light niya sa harapan. At napakaganda rin ang kanyang pagka-emboss ng kanyang logo dito sa Vantaggio dito sa likod. Dahil ang ganda ng lettering niya, ng font design na nakakadagdag sa pagka-classic look niya. Sa likod, nag-complement doon sa shape ng kanyang frame. Pati din yung cover ng kanyang exhaust pipe. Napaka-classic na datingan. Tapos isa din yung nakaganda sa kanya, yun dun sa may pinaka-frame niya sa harapan, meron siyang parang kakaibang kulay dun sa may gilid. Parang brace siya na kulay dun sa may edge ng mga playrings niya. Napakagandang tignan. Ang isa sa pinaka-importante dito, meron siyang yung tinatawag natin na gulay board. So kahit classic scooter siya, pwede mo siyang gamitin na pamalengke or kahit pambuhat mo kahit sa mga binili mo sa mga supermarket. At kahit classic scooter siya, pwede mo rin naman i-adjust yung paa mo dito sa kanyang board. Kagaya doon sa mga NMAX. Medyo malapad ang scooter na to kumpara mo doon sa kanyang mga competitors. Pati yung mags niya nag-complement doon sa mga kulay dahil meron siyang kulay silver na mags. Meron nga pala itong body dimension na length na 1,930 mm, width na 750 mm, and 1,365 mm na wheelbase. Dating naman dito sa kanyang meter panel, mix siya ng digital tsaka analog type. Pagka-classic tignan kung kukumpara mo sa iba. Yung sa taas niya, yung RPM,
At yung sa ibaba naman, yung ibang speedometer niya, tsaka yung ibang sensor. Meron din nga pala itong idling stop system. Pwede siyang i-turn off dito sa may button dito sa kabila. Napakaganda rin ang quality ng kanyang mga play rings kahit plastic. Tapos yung kanyang side mirror, bilog na may chrome finish. Talaga napaka-classic ng datingan. Dito sa may right side ng manubela niya, nandito yung switch ng idling stop system. Nandito naman sa baba niya yung on and off ng kanyang ilaw at saka yung push start button. Dito naman sa may left side, meron siyang high beam and low beam, turn signal light, tsaka yung horn button niya. Napakalaki na rin ng kanyang front compartment. Nakasyang-kasya yung mga personal needs mo. Like yung mga cellphone mo, mga wallet, kasyang-kasya dito. Dito sa may dibdib niya, meron din pala siyang sabitan dito. Kaya kung mamamalengke ka, kasyang-kasya dito, saktong-sakto. Pwede mo nang isabit dito sa hook. Dito sa may gulay board niya, meron siyang pre-matting. Itong leather na matting, libre na to. Sa baba naman nito, nandito yung battery casing niya. At meron din pala siya naka-emboss na logo na 150 EFI dito sa may dibdib. Dito naman sa may upuan niya, napakaganda rin ng kanyang leather finish. Talagang makikita mo na classic siya at the same time napakalambot upuan. Talagang komportable ka. Talagang masasabi mo na mix siya ng classic at saka premium quality. Meron din siyang grab bar dito sa likod na basic lang yung design pero maganda na rin tignan. At least kapag sakay mo yung girlfriend mo, meron siyang kakapitan dito. Hindi siya basta-basta mahuhulog. Dito yung sa baba, nandito yung footrest ng yung back ride. Hindi siya seamless kagaya dun sa Bristol Basilica, pero hindi naman siya masyadong visible. Dito sa may likod, meron siyang plate light, meron siyang mga reflectorized para visible ka kapag gabi. At the same time, LED din lahat ng ilaw niya dito sa may likod. Yung size pala ng gulong nito ay 120 by 70 by 12. Harap at likod pareho yung sukat. Tapos dito sa may gilid, yung side stand niya, meron siyang kill switch. So kapag naka-stand siya, hindi mo siya basta-basta may start. Under seat compartment naman, medyo maliit siya pero okay lang. At least kasya naman yung mga ibang item na dala mo. Pero yung half face helmet, alanganin din siya. Lalong-lalo na yung full face helmet. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like and subscribe naman. Maraming salamat. Thank you.